Romans 12:21, it says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." What does it mean? Nowadays, we know that sometimes hindi maiwasan na may mga tao tayo na-encounter na nakakagawa ng hindi maganda sa atin or napapagsalitaan tayo ng hindi maganda. And it's really hard to not to fight back. Syempre matitrigger ka, depende sa kung paanong ginawa o sinabi sa'yo. Pero, dito sa book of Romans, chapter 12, dito sa mga previous verses, ito kasi yung last verse ng chapter 21, talagang dito, tinasabi ni Apostle Paul, what are the marks of a true Christian? And sinabi to. Ito yung advice niya, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, para malaman natin yung context, basahin natin. So, mahaba kasi ito eh. Doon na tayo mag-start sa verse 9 hanggang 21. So, let love be genuine. Abhor what is evil. Abhor, parang, magalit ka or ano ba yung abhor? Kamuhian ang mali, ang evil. Hold fast to what is good. Let love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep, ganda no, weep with those who weep, live in harmony with one another, do not be haughty, but associate with the lowly. Haughty is parang huwag kang mapagmataas. Di ba sabi ano ka daw, maligalig ka or magdiwang ka daw sa pag-asa at maging maging patient ka or sa pagsubok, 'di ba? Maging mapanalangin, maging madasalin, mamuhay na may kapayapaan sa isa't isa. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, huwag daw gaganti. But give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, depende daw sa atin, 'di ba? Live peaceably with all. Huwag kang makikipagkagalit, 'di ba? Mamuhay ka ng mapayapa. Beloved, never avenge yourself. Huwag mong ipaghiganti ang sarili mo. But leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, sinasabi dito na kasalanan ng gumanti. Diba? Kung meron nakagawa ng mali sa'yo, ipaubaya mo daw yung galit or yung ganti sa Panginoon. Kasi siya lang may karapatan na maghiganti. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Hirap naman ito. Susuklian mo ng mabuti yung ginawang masama sa'yo. Pero ito sinabi to sa Bible. Ito. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be, ito na nga last, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. These are all valid statements. And to be honest, they are all hard to apply. It will really take a lot of strong faith and guts, courage para magawa ito. Syempre, kailangan natin ng grace ni Lord para magawa natin yan. And kung si Jesus, ang perfect example ng siya lang yung tanging makakapag-apply niyan. Pero ayan. So, sa araw-araw na buhay, may mga pagkakataon talaga, merong talagang taong makakasakit sa atin. Masasaktan ka sa salita, sa mga ginawa nila na agrabyado ka, may mga mapanlamang, may hindi makaintindi sa atin. Syempre, madaling mag-react sa galit o sama ng loob. Pero sinasabi ni Lord na wag daw hayaang tayo yung parang wag mong hayaang manaig sa'yo wag manaig yung mali or yung masama. Wag mong hayaang baguhin ka ng masama. So instead, kahit mahirap, let's ask God's grace and strength for us to choose kindness kahit mahirap, to choose peace kahit kaysa sa patulan mo sila, 'di ba? Kaysa maghanap ka rin ng gulo. Kasi 'di ba nga yung message last time sa church is tame the tongue. Ang tongue, it can start as a small fire, 'di ba? So ayan. Pag may nasabi siya, sumagot ka, hahaba ng hahaba hanggang sa lumala na, 'di ba?
So, mas mabuting manahimik na lang. Whether may point ka, whether tama ka o may point ka, wag na lang. Kasi minsan may mga taong sarado ang isip. At imbis na mapabuti yung situation, lalo lang lumalala. Choose forgiveness kahit hindi humihingi ng sorry. Grabe, no? So, ikaw na lang ang mag-closure for your peace of mind. Kahit na hindi siya nag-sorry sa'yo, sabi ni Lord, leave it to me. As long as basta nagpatawad ka. Yan. Because when you respond with good, you protect your heart and reflect God's character. No? Hirap, no? Hindi ibig sabihin no, na utu-utu ka, mahina ka. Hindi ibig sabihin no, God is stronger in you. Sa pamamagitan nun, makikita nila si Lord sa buhay mo. 'Di ba? Kasi ang goal natin is Christ-likeness. Sometimes the hardest battle is not against people, but against how we choose to respond. Yan. So, yun nga, choosing goodness is not weakness. It is strength under God's control. Hindi lahat daw ng laban kailangan patulan. Choose your battles wisely. Hindi lahat ng makikisaw-saw ka, makikigulo ka. Always protect your peace. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi lahat minsan kasi yung tunay daw na panalo ay hindi yung pinili mong manatiling mabuti. Ay ang tunay na panalo daw ay yung pinili mong manatili kang mabuti kahit may dahilan kang magalit or 'di ba, nagbago ka. Hindi ka dapat para bang hayaan mo silang maging masama pero at least ikaw sinuklian mo o ginantihan mo ng mabuti. By then si Lord na ang bahala, 'di ba? Sa'yo. Paano kanya ipagtatanggol? He will fight for you. So ayan. Today, this is a reminder for us that we should choose peace, we should choose grace, and let us choose to let God fight for us. Kasi evil stops when goodness begins.